Irerebat natin. DPWH USEC, inuulit ko na lang to para sa i-elaborate natin na maigi ngayon. Ito po, outtaking ni USEC Bernardo, nandun si Erap Estrada, si Mark Villar. Ito lang po, pakiusap ko lang kay Tito Sen at Lacson. Tito Sen, Lacson, para totoong maniwala na kami, papasukin nyo na si Mark Villar. Kasi hindi mabubuo ang kwento kapag may iniiwasan tayo. Hindi ko sinasabing iniiwasan nyo, Tito Sen, Lacson. Alam ko, matapang kayong dalawa eh. Pero, parang nanood kami kahapon, kulang ang kwento eh. Biro mo, kahit umatin si Bernardo, under pa rin siya ni Mark Villar. Kaya paupuin nyo si Mark Villar para masatisfy po ang taong bayan. Wala na tayong dapat katakutan na tayo dito. Huwag na nating isipin mayorya sila. Kung ayaw nila mayorya, umalis sila. Kung mawala man kayo ngayon sa pagiging Senate President, tao na ang magbabalik sa inyo. Yun na yun eh. Paupuin nyo yan si Mark Villar. Dahil para mabuo tong kwento na to. Wala na eh. Wala na to eh. Hindi tayo pwede mag-skip ng kwento, pera ng taong bayan to. Ngayon, eto, dito tayo sa picture. Bakit nandito si Erap Estrada? Ipapamukha ko lang sa inyo. Si Erap Estrada po ay may kaugnayan kay Bernardo. Wala siya kaugnayan kay Villar, pero may kaugnayan siya kay Yusek Bernardo. Ganong kahalaga kay Erap Estrada yan. Siyempre, hindi naman tayo tanga na si Erap Estrada, anak niya si Jinggoy. Papa-elaborate ko sa inyo. Eto. Nagpa-party. Isang singer. Na-post to 2023 pa. Thank you so much, Yusek Bernardo. Yung pinakita ko sa inyo. Nandyan si Jinggoy, si Revilla, si Bongo. Ibig sabihin, ang direct contact ni Bernardo ay si Jinggoy. Ang direct contact ni Bernardo ay si Jinggoy. Tama, mali. Huwag na tayong mag-ano-ano dito, magpatumpik-tumpik pa. Wala na ang pera ng taong bayan. Bilyon ang nawawala. Tindi ng mukha nyo. Ayan po kitang-kita nyo. Magkakasama sila, nagpapaparty si Yusek Bernardo. Ibig sabihin, kapag ikaw pumupunta ka sa isang Yusek at sinasabi nga ni Jinggoy, lagi lang niya iniimbitahan ang buong, iniimbitahan mo lang Jinggoy, DPWH. Malinaw na malinaw yan. Si Yusek Bernardo, kasama ang BGC Boys kahapon, kinukwento. Nagigets yun na yung pattern. Paano bumababa sa Senado papunta sa BGC Boys ang pera mula approval sa taas sa Senado pababa sa BGC Boys through Bernardo papuntang BGC Boys. True Yusek Bernardo. At ngayon, pinalitan pa ni Bunuan na akala natin matino, ganun din sila. Eto pong si Yusek Bernardo, siya po yung tinatawag nilang passing through.
Para sa akin, ha? Kasi siya nagdudugtong ng tulay. Yan, oh. Kaya naman, hindi imposibleng mangyari to. Diba? Kaya po, hindi imposibleng mangyari to. Hindi imposibleng hindi magkita si Henry Alcantara at Jinggoy. Oh. 'Di ba? Oh, kasi nga hindi lang sila sinasabi ni Jinggoy once sila nagkita. Never. Bata mo si Yusek Bernardo. At si Yusek Bernardo, bata ng tatay mo. Anak ng weteng naman, Jinggoy. Hindi ka na natuto. Oh, may trabaho si Henry Alcantara, nagtrabaho sa City Hall ng Maynila habang mayor si Erap Estrada. Tama yan. Ano ba itsura ni Henry Alcantara? Maganda yung sinabi mo yan. Nung wala pang trabaho si Henry Alcantara, eto pa lang siya. Nagtatrabaho ng simple. Tignan nyo naman ang itsura na kumakain lang sa Max na simple. Ano? Henry Alcantara, kahit hindi ka magsalita, hindi na kayo makakalusot sa taong bayan. Nagkalat na larawan nyo, napapatugtong-dugtong na ng mga tao. Sabi ko nga sa inyo, ang mga tao sobrang talino ngayon, triple, quadruple ang talino. Sasabihin nyo, magmamaang-maangan kayo kahapon. Dito tayo. Dito tayo sa ano mo. Dito tayo sa babaeng to. Ginagawa niyo rito? Ay mag-deduct dito from my time. Hindi. Kasi yung responses hindi kasama. Go ahead, please. Yes, Your Honor. Yes, I am Mina Jose. Oh. And I am appearing before this committee in my capacity, in my personal capacity, and as a representative of WJ Construction. I came before this committee with humility and respect to share the truth. First of all, I thank the committee through the leadership of our chairperson, Honorable Senator Panfilo Lacson, for giving me this opportunity to daming English. WJ Construction. I strongly stood on the many people who have worked for us. I'm sorry, Your Honor. So emotional. Ako po yung na-refer na contractor nung staff niya na kung pwede. Ang WJ Construction ay negosyo nyo. Tama po ba? Yes po. Kailan kayo nagsimula magnegosyo? Okay. Pumasok sa construction business. WJ Construction started po as sole proprietor when my husband was still single in 1998. And tuloy-tuloy lang. 1998! Hindi ba kaya 1998 kasi kakaupong president lang ni Erap noon? What the fuck? Ay hindi, mali pala. Yan po yung kanyang paggawa ng projects in both private and government projects. And in 2021 po, it transitioned into a one-person corporation. So, ano yung mga kontratang nakukuha nyo sa DPWH? Meron bang Ano ang mga kontratang nakukuha mo sa DPWH? flood control projects? Meron po kami huling last ginawa na flood control in 2023 po. Saan? 2023? Yes Ano po. po lugar? Sa Manila po. Sa Manila! Sa pool! Sa Manila! Isko! Eto si Sino! Sa Manila lang? Yes po. Okay. Ilan yung mga flood control projects ninyo? So far yun pa lang po. Isa lang? Yes po. Magkano halaga?
24 million po, Your Honor. Okay. Sabi po ni Senate President Pro Temp Senator Ping Lacson in one of his interviews mentioned that you were in the Senate premises on August 19. Tama po ba? I was there, Your Honor. You were Yes, Your here? Honor. Yes po, Your Ano po Honor. ginagawa niyo dito? I was invited to do an ocular of the supposed project po na dapat gagawin ko po sa office ng isa pong senator. Oh, Sino po? yan po ang nagda-divert kahapon. Si Erwin Tulfo daw po ang pinuntahan. Teka muna. Teka. Hindi nyo ba pwedeng tanungin paano siya nakilala ni Erwin Tulfo? Ah. Yun ang tanong eh. Paano siya nakilala ni Erwin Tulfo? Ni-refer siya, Nino, ng kakilala ni Jinggoy. Oh. Yun ang tanong. Yun dapat ang tanong. Paano ka napunta sa Senate? Kasi nga, ni-refer ka ng kakilala ni Jinggoy. Sino? Si Beng Ramos. Oh. Anong katayuan? Sorry, Ma'am Beng Ramos ha, hindi ka namin minamaliit. Si Beng Ramos in need. Naririnig nyo, in need ng pera. Kasi bakit? May cancer daw. Kayo na mag-isip. Pwede ba malaman? Your Honor, if I may, it was already stated in the affidavit po that I have submitted, and with due respect, sana po not to name na lang po the good senator because he's not really involved naman po in Yes, any of this. I know that Senator, I vouch for his credibility and integrity also. So, yung ba ang unang pagkakataon mo na pumunta? Nadidistract ako dito sa babae ni staff ni Sir Rapi. Nadidistract ako dito, nang gigigil ako sa'yo ha. Nadidistract ako sa'yo. Tignan mo naman tong babae ni Sir Rapi. Oh, Sir Rapi, ano ba yung name ng staff mo na to? Nagpupunta na po ako dito in the past, Your Honor. In the past? Opo. Anong ginagawa niyo in the past? Oh. Matagal na po yun, nung senator pa po yung ninong ko, si Joker Arroyo. Oh. Kasi po, bumibisita po ako sa kanya and yung mga kaibigan ko po sa Broome. Iba yun! Iba yun! Huwag mo nang damay-damay yun! Ang usapan ngayon! So, sino-sino mga pinupunta? Senator Jinggoy, in fairness to all the senators, not only those present here, I would suggest that Ms. Jose or Mrs. Jose should identify kung kaninong office siya nagpunta. Okay, Senator Erwin Tulfo po. Oh. Ano po naging sadya niyo sa office niya? Meron po kasing problem. Tandaan nyo si Jinggoy, siya mismo nagsabi Si Jinggoy mismo nagsabi. 'Di ba? May stop siya. 'Di ba? May stop siya na ganyan talaga. Boyfriend ng stop, girlfriend ng stop niya. To. Yung carries ni Senator Erwin na Naging girlfriend ng staff niya to, 'di ba? Sinabi niya, eto 'yun, 'di ba? Si Mina. Si Mina to, 'di ba? Oh. nabaha po siya, lalo po pag umuulan. So, ako po yung na-refer na contractor nung staff niya na kung pwede po tingnan. Oh, nirefer na contractor ng staff niya. Bakit? Kasi siguro dito sa Senado, may mga staff yan. Kada senator, may mga staff. Magkakakilala na yan. Staff ni Jinggoy, staff ni Tulfo, staff ni Lacson. Magkakakilala yan. Di ba? Magkakakilala yan. Ngayon, uy, sira yung Birandra ng ni Tulfo. Oh. Siyempre, referral. Uy, ito, may kakilala akong kontraktor. Ganun yan eh. Ganun yan. And gawa ng solusyon and mag-suggest po kami sa kanya. Yes, Mr. Chair. With the permission of Senator Estrada. With the permission of His name Senator. has been mentioned. I think we owe it to him. No? Oo nga, si Beng Ramos ang girlfriend ng staff ni Jinggoy. Oh.
Mr. Chair, the only time that I learned of Etong Mina, dinamay to ni Bryce, di ba? Tama, tama. Double J Construction was through a staff of mine na recommended me this group to fix my veranda. Kita mo? Nirecommend lang. Ibig sabihin, etong Beng Ramos ang namamahala sa mga referral. Nagigets nyo? Si Beng Ramos ang nagre-repair mismo sa mga kontraktor. Simple eh. Floor, Mr. Chair. But when upon learning her name was mentioned by Engineer Bryce, we immediately requested to cancel all contracts with WJ, where I specifically ordered to terminate our office refurbishment project with WJ. And also, that was on September 9, Mr. Chair. And then on September 11, I issued another memo asking for an incident report to all concerned employees, specifically the friend of the Double J Construction, Mina Jose. And on September 18, I passed an internal policy for gate pass and visitors pass requests na wala po muna kami natanggapin ng mga bisita because of that. Mr. Chair, this representation is willing to submit all the documents. The memo stated dated September 9, memo September 11, memo September 18, and of course the drawing submitted by Ms. Mina Jose for the refurbishment of my veranda on the 5th floor. Also some contracts we're willing to submit for in this committee, Mr. Chair. Thank you. Mrs. Jose, meron pong sinabit sa aming opisina yung Director General, CCTV footage. So gusto ko lang malaman din para sa kaalaman ng lahat. Bukod sa opisina ni Senator Erwin Tulfo, saan po pa kayo nagpunta? Meron pa po akong pinuntahang office. At sabi ko nga po, may mga kaibigan po ako sa Broome na tinext ko na papunta ako ng Senate and I want to see them. Can we plus on the screen yung footage, yung CCTV? Ay, CCTV kahapon. Po kami and I texted my other friend sa Broome who was at that time in the session hall to tell her na, hey, nandito na ako. So after po noon, umakyat na ako dahil magagalit na po sa akin yung staff ni Senator. Bakit daw po ang tagal ko? Sandali lang daw po si Senator para explain sa akin kung ano yung gusto niyang gawin. So umakyat na po ako sa office ni Senator Erwin Tulfo. Mr. Chair, may I also add that we'll be submitting a screenshot of the text message between my staff and Ms. Mina Jose. Where was she during that time? Dahil doon po sa text message, sinabi niya dumaan pa sa Broome. At meron din po akong letter sa staff ko asking her bakit dumaan sa Broome. Parang ginamit po yung aming opisina na makapasyal siya sa Broome, wala naman po sa agenda. Hindi rin po niya minensyon na may kilala po siya dito sa Senate, dyan sa Broome, sa Blue Ribbon. So, in other words, Mr. Chair, para nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa Broome kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair. Kaya di ba? Tandaan nyo, hindi siya makakapasok kung wala si Bing Ramos na girlfriend ng staff ni Jinggoy Estrada. Tandaan nyo, out of nowhere, babanggitin ni Bryce Hernandez si Bing Ramos. Kung hindi totoo yung Bing Ramos, di ba, peke si Bryce Hernandez. My apologies, Your Honor, if that appeared that way. It was just my intention to see my friend, especially when I heard that Beng is suffering from cancer and I haven't seen her in a long time. Matagal na sila sorry Ma'am Beng Ramos matagal na sila magkakilala. Di ba? Alisin natin yung drama, alisin natin yung masakit na part na cancer. Puntaan natin yung point na si Beng Ramos ang humahawak ng kontraktor. Ikaw, kontraktor. Yun ang point. Yun ang point doon na si Bing Ramos ang namimili ng mga kontraktor. I thought it was an opportunity for me to also visit her. Mr. Chair, the question is, you should have told us na may kaibigan ka under investigation. My staff even asked me, Mr. Chair, if you remember and you lied. Sinabi namin, baka ikaw sabit ka dito sa flood control. Wala po kami, hindi po kami sabit dyan. Ang mga project ko, 30 million. Do you remember that? You were asked, Ms. Jose.
Yes, Your Honor, because I am of honest belief na wala po talaga kami. You were not bakit nababanggit ang pangalan mo dito ngayon? Meron ka palang kinalaman dyan sa mga proyekto sa Bulacan na yan. Why didn't you tell us straight up? And had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate, Ms. Jose. Your Honor, prior to the text message that was shared by Bryce, nagulat po talaga ako dahil wala po kaming pinasukang project. We never joined any bidding. We never Mr. submitted Chair, any documents. hindi nga po Mr. Chair, sinasabi para lumalabas na isa ka sa conduit, Yes! isa ka sa mga sabit na Yes! nagdala ng pera, something to that effect. Hindi ko naman sinasabi na kasama ka sa proyekto, pero sabit ka sa problema sa flood control. You should have told us. You should have informed my staff na pumunta ka rito na dadaan po muna ako. How hard is that to say? Eh, hindi niya masasabi yun, Sir Erwin, kasi nga, si Bing Ramos ang namimili. Hindi niya masasabi yun. Kasi it's all about Bing Ramos. Umbaga siya ang superiora ni Jinggoy. Oh. Siyempre pipili siya ng mga friends niya na mamamanipulate niya. 'Di ba? Pipili siya ng mga friends niya na mamanipulate niya. Pakisabi kay Senator, dadaanan ko muna yung kaibigan ko sa broom na may sakit na cancer. Why didn't you do that, Ms. Jose, Mr. Chair? Your Honor, I don't think Senator Erwin is privy to the conversation with the staff Yes, to yeah. whom I have mentioned before. Senator this- Erwin, please, no. I think si Bryce was the one who made that assertion, Yes, Your Honor. implying that WJ/Beng Ramos ay magdadala ng obligation. Can you clarify that? Ano yung obligation na sinasabi mo? Yun po yung yung sa proponent po nung project Oh! ni Boss Henry sa kanya. At yung regarding naman po dun sa Tandaan nyo ha, proponent, si Henry ang nag-uutos magdala sa proponent. Sino proponent? Si Jinggoy. Ano yung, kaya nga nililito pa ni Jinggoy kahapon eh. Iba po yun, ibang proyekto. Dito po tayo sa 355 million ni Sir Jinggoy. Siya yung proponent. San dumadaan? Kay Beng Ramos. Diba? Oh. Bakit? Bakit kailangan meron si Jinggoy? Kasi nga, nandyan si Bernardo. Diba? Sino si Bernardo? Favorite ni Papa. Sino tropa ni Bernardo? Sino tropa ni Bernardo? Siyempre, sila. Ulit-ulitin ko sa inyo para... Ayan o. Ayan o. Ayan o. Tuloy. na obligasyon, meron po akong follow-up na magpapatunay. What exactly did you mean when you said nung ka sa house, yung obligasyon? Ano yung obligation na yon? Pera? Pera po. Para kanino? Lagay? Ano yung context ng obligation? Pera po siya para sa proponent. Para sa proponent. Ibig sabihin, yung binabang 355 million na hinati tagsi 70. Hinati yung 355 sa iilang project. Yun. Wala po kayong makikita, sabi ni Lacson, na ang project ay 355. Pero meron kayong makikitang 5 o 6 na project na ang suma ay 355 million. Hindi pa pwede sa San Juan. Siyempre, para safe sila, doon sila sa
prone flood area. Doon sila. Na yun nga ang Bulacan. Di ba? Ano yung sabihin? Lagay para sa proponent? Yung advance po. Opo. Advance. Advance. Para Yung sa parang proponent. bayad po para dahil nakuha na yung project na yun. Mrs. Jose? Your Honor, I don't know what he was talking about because the context of that message is about giving him documents for a supposed po dahil hindi natuloy na joint venture. If I may, Your Honor, in my affidavit. Wait for a while, ano? And pag sinabi mong proponent, you were directly linking Senator Jinggoy, di ba? As the proponent. Ay, hindi Kasi po. minention mo yung Beng Ramos na sinabi mo, stop siya ni Senator Jinggoy. So Yeah. that was the implication. Pag sinabi mong magpapadala o ipapadala yung obligation sa WJ, Beng Ramos, and then nung tinanong ka, sino si Beng Ramos, stop ni Senator Jinggoy, di ba? Yes po. So yun ang in-imply mo na yung obligation na sinasabi mong para sa proponent ay para kay Senator Jinggoy. Hindi po, Your Honor. O ano yun? Sino yung proponent ngayon? Ibang project po yung hindi po Ayan. galing sa Jinggoy. Anyway, sige. Yan, di sila makaintindihan yan. Iba yung subject ni Senator Jinggoy. Biglang, ano na yan, iba yung tinutukoy kay WJ, ayan po yun. Yung proponent po talaga, tawag dito, iba yung project ni Jinggoy, meron pa rin iba dyan na proponent. At alam nyo na kung sino pa yung isang proponent. Let's continue. Mrs. Jose. If you remember po dun sa shinare niya na text message, nagpakilala lang po ako na Mina WJ Construction Beng Ramos for him to know na nakuha ko po yung number niya kay Beng Ramos. And nag-usap po kami. Eto na, malupit. Dapat mali din yung dapat tinanong nyo to eh. Paano nakuha ni Beng Ramos ang number ni Bryce? Paano nakuha ni Beng Ramos ang number ni Bryce? Doon palang buko na eh. Diba? Doon palang buko na eh. Bakit stop ka ni Jinggoy, may number ka ni Bryce Hernandez? Ulitin natin, Okay. Sige, please continue, Mrs. Jose. If you remember po dun sa shinare niya na text message, nagpakilala lang po ako na Mina WJ Construction Beng Ramos for him to know na nakuha ko po yung number niya kay Beng Ramos. sa pula. Ba't may number si Beng Ramos kay Bryce? Sige nga. Anong ginagawa ng staff ng Senado? Magkakaroon ka ng number ng DPWH engineer. Yeah. Anong kinalaman mo sa DPWH? Di ba dapat number lang ni Jinggoy meron ka? Beng Ramos? Bakit may number ka ni Bryce? Yan siya nagsabi niyan, ulitin natin, isa pa, baka sabihin niya nag-iimbento tayo. Per po dun sa shinare niya na text message, nagpakilala lang po ako na Nagpakilala Mina siya. WJ Construction. Hi, I'm Mina, WJ Construction. I got your number from Beng Ramos. Beng Ramos for him to know na nakuha ko po yung number niya kay Beng Ramos. And nag-usap po kami, nagpakilala ako as contractor, nagtanong po ako sa kanya kung ano po ba yung, to have an overview kung ano po yung mga projects na meron po sa kanilang district nung sinabi niya po na siya ay taga-Bulacan. Hello ADE Bryce. I'm in WJ Construction Mina. Pwede ako mag-call sa'yo? Ayan. Tinext niya. Siya yung text, siya yung gray. Siya yung nag-text. Ibig sabihin, matibay na ebidensya. Bakit? Nagkaroon ng conversation within WJ Construction and Bryce through staff ni Jinggoy. Siyempre, marami magtatanong, bakit naman magkakaroon ng conversation si Bryce at staff ni Jinggoy? Through Henry Alcantara.
Bakit naman magkakaroon? Bakit naman magkakaroon True Henry Alcantara? True favorite ni Papa. Diba? True favorite ni Papa, true BGC boys. Oh. Hindi nyo na maluloko yung taong bayan. Susmi naman, billion lang ninakaw nyo. Hayop kayo. Susmi naman. Mahiya naman kayo. Yeah. Lakan. So, nung sinabi niya po... Ito yung thread ninyong dalawa. Sige, tuloy mo lang. Yes po. Nung sinabi niya po na mostly flood control, tinanong ko po kung ano po yung category na required nila. Ang sabi niya po, at least small A. Sabi ko po sa kanya, hindi po pala kami pwede because our flood control category is only small B. So, baka hindi na po kami tumuloy. And alam nyo, meron pa yan. Merong hindi sinasabi to. Balik muna tayo kay Sally. Anong ginawa kay Sally? Hiniram ang lisensya. Sa tingin nyo, bakit nire-repair to? Ha? Bakit nire-repair to? Meron siyang hindi sinasabi. Nire-repair ka ni Beng Ramos para maging katulad ka rin ni Sally. Huwag kami. Diba? Nire-repair ka para maging katulad ka ni Sally. Hihiramin ang mga lisensya nyo. Diba? Kasi sa sindikato, kailangan trusted ang embody mo o ang buong nasa paligid mo. Ngayon, si Beng Ramos kasama sa sindikato. Oh. Kukuha si Beng Ramos, sabi mo, matagal mo nang kilala si Beng Ramos. Kilalang kilala mo siya, close na close. Oh. Ngayon, anong gagawin sa'yo? Diba? Kaya ka napatext kay Bryce para i-endorse ka ni Beng Ramos na maging Sally. Kaya hindi ka pwedeng iiyak-iyak, ate. Hindi mo madadaan ng taong bayan sa iiyak-iyak nyo. Maiya kayo sa balat nyo. And he suggested po na pwede pa rin naman through a joint venture agreement, which is naman po normal na kalakaran sa construction, sa DPWH, na if you want to participate in a project na hindi ka qualify, you can do a joint venture with a license na qualified po doon. So our agreement was that, but sa kanya po, bibigyan kita, ipapakilala kita doon sa contractor na qualified. Oh, di ba? Ayan na yun, binabanggit niya na. Unti-unti, Joe and Black Packer team, thank you po. But all the expenses, sabi niya, for the processing of the joint license agreement will be for your account. So ako naman po, nag-agree, no? And yun po yung conversation namin. Nasabi ko, sige, ipapadeliver ko dyan yung mga document through my staff. And I have to know pa po kung sino yung taong kausap ko. Kaya medyo, ano pa rin po ako medyo cautious pa rin po ako. I want my staff to go there para makilala po siya at kung sino yung contractor na sinasabi niya. Mr. Chair, may Mr. Chair? I interject? Mr. Chair? Yes, Senator Would Mar- Diba? Ang linaw. Oh. Ang linaw. Diba? I-joint venture daw siya like si LTG at St. Gerald. Nakikita nyo? Bakit? Kasi itong si CLTG dati, hindi kalakihan nung panahon ng Duterte. Ganyan din nangyari sa kanila. Sinama kay St. Gerald. Kita nyo? Yung estilo ni Bongo, ganun din ang ina-apply ni sindikato. Estilo nila Duterte.
joint venture. Magjo-joint venture kayo para palabasin na okay, nag-joint venture, hindi kaya. Pero sa tutuusin lang, putek, hindi kayo dapat tumahawak ng kontrata nang hindi nyo kaya. Kaya, Jinggoy, hindi ka safe. Ayan na, malinaw yan. Ayan na, malinaw yan. Kasi nga, eto na lang tandaan yung picture na to. Yan. Yan ang tandaan yung picture. Yan. Yusek Bernardo. Nandyan nagpa-party si Yusek Bernardo. Pumunta ang mga senador. At nga pala, bago ko makalimutan, kung nandito ka Revilla, hindi ka rin safe. Mr. Budots, hindi po tayo safe. Patayin mo si BBM? No joke. Tandaan nyo po, kahit wala na kayo, hindi kayo safe. Yan lang masasabi ko medyo hindi tayo safe, Mr. Revilla. Kasi kilala nyo naman to eh. Kilala nyo to. Nasa Bulacan kayo, kilala nyo yan. Kaya medyo mag-isip-isip tayo kung safe o hindi. Pero sa amin, hindi kayo safe. Wala kang puso, hayop ka! Ayan kung nandiyan ka with party with Yusek Bernardo at si Yusek Bernardo ang paborito ni Azucarera Papa, hindi kayo safe. Pati ikaw, Bongo, matagal ka nang hindi safe. Ang tanging safe lang dito ay si BBM dahil siya ang nag-expose. Maestro Paul, mag-subscribe kayo dyan. Nandiyan ka pala, tol. Diba? Ito po ay project sa Bulacan. I-search nyo lang po sa FB yan. Halimbawa, FB. Para makita nyo na hindi tayo nagtatampered. FB. Lalagay nyo lang Henry Alcantara Revilla. Lalabas yan. Hindi po natin dinodoktor yan. Baka sabihin nyo, AI. Ayan, Senator Bong Revilla and Public Alcantara inspecting the ongoing flood control in Kalumpit, Bulacan, Paumbong, and Hagonoy. Ayan po hindi kayo safe. Yan. Ayan check nyo. Ayan Eto po DPWH po to. Post ng DPWH. Ayan ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Bawat sandali na aking buhay, pagmamahal mo ang aking taglay. San man magpunta, tanging hindi magbabago aking pagtingin.
Kaya iniimbitahan ako ng ICI eh. Sabi ng ICI nyo, kunin ka namin investigador. Pass. Pass. I'm so busy. Sabi ko, busy ako. May lalabas uli akong t-shirt eh. Busy ako. Abangan yung t-shirt natin ha.